Hello, kumusta? This is your Simply Two-Wheeler and welcome back to my YouTube channel. So today, magre-review tayo ng isang projector na gawa ng Lenovo. It is a Lenovo Xiaozen 100. It's been with me for a long time and this is the right time to review or to have a long-term review about this projector. Let's tackle first the good side about this product and later on the bad side na nakita ko about this Lenovo Xiaozen 100. I will not go deeper into product specifications review. Yung i-review ko lang is base sa nakita ko, nadama at saka narinig. Yung mga nakasubaybay sa YouTube channel ko, hindi ko pinakita sa inyo yung unboxing video nito dahil yung unboxing is not so fancy. Unang katanungan. Mainit pa ang projector na yan? Ang sagot, hindi. Walang aircon ang bahay namin sa sala pero hindi ko napansin o hindi ko naramdaman na umiinit ang Lenovo Xiaozen 100. May nakita kasi akong review sa YouTube ni Unbox Diary na yung ina-unbox niya is need talaga ng aircon dahil mainit. Second question. Baka maingay ang fan niya. Baka disturbo lang yan sa panonood namin. Ang sagot, hindi. Sobrang quiet po ang Lenovo Xiaozen 100. Kung may earphone kayo, this is the actual sound ng Lenovo Xiaozen 100. Yung fan sound niya, very quiet. Third question. Maganda ba ang tunog ng speaker? Lenovo Xiaozen 100? Ang sagot po, yes. Maganda po ang speaker ng Lenovo Xiaozen 100. Kahit hindi po siya naka-Dolby Digital, yung sound quality niya is superb quality. Para ka talagang nanood ng sine sa inyong sariling bahay. Ito po ang sample ng sound quality niya. Malakas pa rin ang tunog ng speaker niya kahit naka 50% lang yung volume. Ang pang-apat na tanong. Pwede ba yan i-connect sa isang component? Ang sagot po is yes. Meron kasing audio 3.5 jack yung Lenovo Xiaozen 100. At ito po yung sample sound quality niya. Nakaset ito sa Dolby Pro Logic. Panglimang katanungan. Meron ba yang HDMI at saka USB port? Ang sagot, meron. Kung meron kang TV box, signal box, or any box, pwede mo siyang i-connect directly to Lenovo Xiaozen 100. Para pwede mo itong gawing TV in a bigger screen. At ito po yung sample video gamit ang USB. So itong Lenovo Xiaozen 100 walang problema sa 4K video dahil very smooth yung play ng 4K video niya. Ito pala yung video na ginawa ko and it is a 4K video resolution. Insta360 ONE X2 pala at saka Mavic Mini ang ginamit ko dito. Yung video na to is in upscale ko. If I'm not mistaken, it is upscaled to 4K resolution. Pang-anim na katanungan. Klaro pa ba yan kahit medyo may liwanag ng araw?
Ang sagot yes, pero hindi masyado dahil naka 700 ANSI lang siya. Ito po ang sample picture at video na may presence of light galing sa araw. Pang-pitong katanungan. Recommendable ba talaga ang Lenovo Xiaozen 100 when it comes to color and sharpness? Ang sagot is yes po. Highly recommended ko po ito sa inyo. Walang duda. It is a mid-range projector, abot kayang projector, and can deliver high quality videos. Kahit satisfied ako sa projector na ito, meron din akong nakita mga downside nito. Una, dapat meron siyang Ethernet cable output. Pangalawa, wala siyang color options or hindi ka maka-adjust ng kanyang sariling color. It is a fixed color. Pangatlo, hanggang 1080p lang ang support niyang video sa YouTube, hindi naka 2K or 4K video. At ito yung sample video sa YouTube. Walang network sa Globe at meron sa Smart, then pwede din siya. Pag merong network ang Globe at wala ang Smart, then pwede din siya dahil it's And pang last, if it is connected to Bluetooth speaker, yung volume niya slashes to 25%. Masyadong mahina. Kahit naka 50% volume sa projector, pero pagdating sa Bluetooth speaker, it slashes to 25% volume. So hanggang dito na lang. Sana naliwanagan ko kayo sa pagpili kung ano ang projector na hanap nyo. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bagong videos ko na katulad nitong product review. And once again, this is your Simply Twiller. Bye bye.